Magandang araw sa inyo guys. Ngayon, pag-uusapan natin kung magkano ba talaga yung naging puhunan ko o puhunan sa pagpupugo at kung magkano yung kinikita. Pero bago yun, sana paki-like and subscribe ng channel ko para kung meron akong bagong video, paki-click yung notification para ma-update kayo kung meron akong bagong labas na video. So, yun nga. Nagpagawa nga ako ng housing, ang housing ng sisilungan ng pugo na para hindi maulanan. Tapos pinabayaran ko siya ng steel matting. So sa housing na yun, umubos ako siya ng mga 45,000 pesos. Tapos nagpagawa ako ng laying pen, yun yung doon mo ilalagay pagka malaki na yung pugo. Bali 10 yun, umabot doon ng 12,000. Tapos nagpagawa ako ng broderan, yung kiti, yung broderan na yun, yung ilalagay mo yung kiti na palalakihin mo bago mo isampa doon sa may laying pen. So umubos ako doon ng 1,300 pesos. So kung totalin mo kasama yung labor, umubos ako ng 60,000 pesos doon pa lang sa housing, laying pen at saka broderan. Tapos kumuha ako ngayon ng kiti ng 2,500 pieces. Ang isang kiti is nagkakahalaga ng 10 pesos. So yung 10 pesos na yun is kung kukumpitin mo is 25,000 pesos. So magkano na siya? 60,000 plus 25,000 pesos is 85,000. So yung 85,000 na yun, hindi pa nagtatapos din yung expenses mo. Yung puhunan mo kasi nagbaba ka ng kite. Bibili ka ngayon ng mga feeds. Bibili ka ng feeds, ng mga painuman, ng vitamins. So nung May yun, kasi nagbaba ako nung May 7. Tapos naging expenses ko nung May ay umabot siya ng 22,525. 22,525. Yun yung expenses ko pa nung May kasi hindi ka pa kumikita. So isasama mo pa siya sa puhunan. Tapos pagdating ng June 1 hanggang June 30, ang expenses ko doon is 36,930. But yung 36,930 na yon, iniles ko ngayon yung napagbenta ko kasi nangitlog yung pugo is June 11. Hindi mo pa siya pwedeng ibenta dahil maliliit pa yan. So pinamigay ko lang sa mga kakilala ko, sa mga kapitbahay. Nag-start kami magbenta ng June 20. So, noong June 20 hanggang June 30, nakabenta ako ng 12,515. So, ngayon, yung sa expenses ko noong June ay umabot ng 36,930. Ililes mo ngayon yung 12,515. So, ang naging total lang puhunan ko, dyan mo ngayon kukumputin na. Basta hindi ka na bumibili ng, hindi ka na kumukuha ng pera sa allowance mo, sa natabi mo o ipon mo, yun na yung hindi mo na masabing expenses yun. So ang total na naging expenses ko is 137,000 pesos. Yan yung kailangan yung ipuhunan sa kung gusto nyo mag-alaga ng pugo. So, ngayon po pag-usapan naman po natin kung maganda po ba talaga ang kita sa pugo at kung magkano yung kinikita natin sa pugo. Para po sa akin, opo, maganda po talaga ang kita sa pugo. Kasi katulad ko po, yung pugo ko is 2,500, nabuhay is 2,300, at nakakapagbenta po ako sa araw-araw ng 1,900 pieces na itlog. Ngayon po, mag-compute na lang po tayo sa pinakamababa kasi darating po talaga ang panahon na babagsak po yung itlog.
I-compute na lang po natin sa pinakamababa, sa 120 per box. So, sa 1.9 na yon, sa 1.9 po na yon, kukumputin lang po natin. Mahina po ako sa math eh. Sa 1.9, ita-times po natin sa 120. So, meron akong nakapagbenta ako ng 1,900 pesos na nakakahalaga ng 2,280. So, ngayon, ima-minus ko po yung pagkain. Yung pagkain po kasi, araw-araw po kinakain ngayon yan, is 1,520 po yung buha. So, meron tayong 760. Yung 760 na po na yan, labas na po lahat yan. Yun na po yung pinaka-neto mo. Times mo po ngayon sa 30 yun, yung 760. Times 30, meron ka po sa loob ng isang buwan na 22,800 pesos. Di po ba maganda? Ngayon po, agkano na po yung, kasi yung itlog po talagang ngayong panahon na ito is tumataas. Tumataas, bumababa. Ngayon, magkano na po ang bigay ko ngayon? Magkano na po ang bigay ko per box? Ang bigay ko po, sasabihin ko na po sa inyo is 170 pesos per box po yung bigay ko ngayon. So, sa 1.9 po lagi na dinadala ko, is times nyo po yung 170. So, nakapagbebenta po ako ng 3,230 sa araw-araw. Ima-minus ko po yung 1,520. So, meron po akong 1,710 araw-araw. I-times po ngayon natin yun sa 30. So, meron po akong 51,300 pesos. Ganun po kaganda ang kita sa pugo. So, what if po kung marami po akong alaga? Kaya nga po sa sinasabi ko nga po sa inyo, yung sa gustong mag-alaga ng pugo at natatakot, wag po kayong matakot. Napakaganda po talaga ng kita at ako na po yung nagpapatunay. Ako bago pa lang po ako nag-aalaga. So, yun po, na-share ko na po sa inyo kung magkano yung kinikita ko, magkano yung kitaan sa pugo. So, hindi ko po kayo ni-encourage na mag-alaga din po kayo. Dapat po, pag mag-aalaga din kayo is, alamin nyo muna po yung mga bagay-bagay at saka tawag dito, dapat kaya mong gawin yung mga hindi mo ginagawa dati. So, sa next video ko po, papakita ko po sa inyo yung sinasabi ko sa inyo na huwag nyo na pong subukan mag-alaga ng pugo kapag hindi nyo po kayang gawin yun. So, yun lang po. At please like and subscribe po sa channel natin para po ma-update kayo kung meron akong bagong labas na video. Salamat po!